Nagkaroon nga tayo ng simpleng salo-salo mga mare dito nga sa kabilang bukid nga natin dahil wala naman ngang stock ang Mariglow. Nasa bandang alas 9 na nga ito mga mare nang makarating nga tayo dito. Si Gael nga pagdating nga namin nilagyan ko agad ng tsinelas para makapaglakad-lakad at ayun huminto pa nga at bumalik nga rin sa akin pagkatapos. Hindi pa siya ganun kalakas mga mare pero kahit pa paano bumabalik na yung sigla niya. Si mama naman nga tinignan nga dito si Chuchay at eto nga dinala nga si Gael, tuwang-tuwa nga siya dito mga mare. Si mama nga din tuwang-tuwa dito mga mare kay Chuchay kasi daw ang laki nga mga mare at si Gael abay ayaw pang umalis. Hindi naman kami nangangamba kasi mabait naman nga ito si Chuchay mga mare, mas gusto niya nga yung hinahawakan nga siya. Si Gael naman nga gustong gusto niya rin mga mare mga hayop kaya naman nga tuwang-tuwa siya sa mga ganyan. Kaya lang gusto pa yata mga mare sakyan dito, kung kalabaw lang to pwede naman nga mga mare pero eto nga't hindi nga pwede. Pero si Chuchay kasi kapag hinimas mo yung tiyan niya mga mare talagang nahihiga nga yan. Si Gael gusto pa yata dito magpaiwan mga mare sa kulungan nga ng baboy. Pagkatapos niya nga dyan mga mare maglaro-laro pumasok na nga rin kami agad nga dito. Kaya lang mas gusto niya nga mga mare dito sa labas. Eto nga mga mare, hinawakan ba naman nga yung pusa dito kaya binabantayan namin baka bigla nga siyang kalmutin. Kaya naman nga nung pinanggigilin inalis na nga namin mga mare, mahirap na nga siya kung makalmut siya, kararating nga lang niya dito sa bahay. Simula kasi mga mare magkasakit siya may oras ang pag-inom niya kaya lagi namin dala mga mare yung gamot niya. Dito muna nga tayo mga mare dahil online nga lang ang pasok ko. Dala rin pala kami ng tubig dahil hindi pa naman nga naliligo si Gael. Mama naman nga mga mare pagdating nga dito nagtataka nga siya at napakarami nga daw damo kaya ayan naghawan tuloy. Sabi niya nga dapat daw araw-araw kang pupunta dito para makapaghawan nga siya dito dahil malago na nga daw yung damo. Alam niyo naman nga isa nga yan mga mare sa nakapagpaaral nga sa amin yung paghahawan nga ni mama. Pagkatapos siya nga maghawan-hawan dyan mga mare, nandito naman nga siya sa mga bote-bote. Iipunin niya nga daw at ibibenta niya nga mga mare. Si mama kasi basta mga mare mapagkakakitaan talagang papasukin yan. Bale dito na rin pala na pinadiretso nga sila Kuya Mark dahil asikaso nga sila ng mga benefits nga nila. Napakarami nga mga mare lalakarin kaya dito na lang talaga manananghalian at eto nga nagpaihaw na nga ako dito kila Alvin. Nakakatawa nga din, nakakabalik-balik na nga tayo dito mga mare kahit papaano dahil napakasarap din talaga dito mananghalian lalo na nga sana kung may umang nga si tatay na screen. Kaya lang ng mga oras kasi na to mga mare wala si tatay umang kaya nagpapili na lang ako ng isda. Sakto nga mga mare may nakita nga akong mangga na binili nga ni tatay kahapon kaya naman sabi ko sakto to sa usawan. Kaya hindi na nga ako naglamesa mga mare kasi may laman nga yung lamesa ka dito na nga lang ako sa lapag naghiwangan ng kamatis. Masarap din kasi sa usawan mga mare yung kamatis tapos syempre may sili o kaya naman nga mga mare may mangga, may sibuyas, itlog na maalat. Mga mare mahilig nga rin kayo sa ganung sausawan. Nakakamiss nga din mga mare mag-boodle fight kaya naman nga sabi ko dito na lang kami kakain nga sa dahon nga ng saging. Kaya pinasok na rin namin dito mga mare etong lamesa para dito rin kami kumain. Isa talaga to mga mare sa masarap ng gawain dito sa probinsya. Pero kung sa bagay hindi lang naman sa probinsya to ginagawa yung pagkain nga mga mare sa dahon ng saging. Basta may saging kayo pwede. Kayo ba mga mare taga saan kayo at madalas din ba kayo mga mare kumain nga sa dahon ng saging at anong dahilan nyo kung bakit kayo kumakain sa dahon ng saging? Kasi kami mga mare ng bata kami ang dahilan namin noon parang hindi na nga maghugas na para ba mga maring tipid na nga tayo sa hugasin kasi pagkatapos ito tutupiin mo nga lang to okay na nga. Pero sa ngayon kasi mga mare masarap tong gawin dahil nga sama-sama kayong kumakain ano pa man yun nasa pagkainan. Lalo na pala ngayon mga mare nung magtataas na naman talaga lahat ng presyo. Kaya talaga ngayon mga mare malaking bagay na meron nga tayong mga pananim sa bakuran tapos may nakukuha pa nga tayong mga mare tilapia dito nga sa bukid. Ay sus nakalimutan ko mga mare kita pala dito nga yung tiyan ko malaki na rin kasi siya at hindi na nga maitatago. Wala pala tayo dito kuryente pero may solar nga tayo dito mga mare. Napakatagal na rin talaga ng solar natin na yan mga mare. Ito talagang nagsisilbing tanglaw nga dito sa gabi. Si Kuya Noli nga dito kumuha pa nga ng plato sabi ko nga dito na nga lang din siya kumain. Ang ating MC Bester Barley mura na masarap pa dahil may pineapple extract, hindi mapait at hindi lasang damo. Ang sweetener nito ay cocoa sugar kaya natural at friendly sa katawan. Ang barley natin ay gawa sa natural ingredients at gentle for daily use. Marami rin itong healthy support tulad ng pag-support sa natural defense ng katawan, tulong sa healthy digestion at pag-promote ng magandang metabolism. Kapag stress tayo, malaking tulong ang nutrients ng barley para mapanatili ang glow at freshness ng katawan. Diba ano ang kagandahan sa MC Bester Barley natin? Marami tayong pagpipili ang flavor. Meron tayong barley juice at sa mahilig nga sa mga dark choco at sa mga coffee lover ay meron nga rin tayong kape. Pero sa mga taong mahilig nga sa mga pure barley ay meron nga din tayo o diba? Tanong magkano nga ba ang ating barley? Ang ating dark choco ay
1,000, 4 boxes na nga siya at 10 na ang laman. Ang coffee barley ay ganun nga din mga mare. Barley juice at pure barley naman, 3 boxes nga rin siya sa halagang 1,000. Free shipping, cash on delivery na nga rin siya nationwide. So kapag 1 box naman nga mga mare ng kape ay 350. Nun din ang dark choco. Pag barley juice naman ay 500 isang box, ganun din ang pure barley. Ilalagay ko na nga lang sa comment section kung saan kayo pwedeng bumili.